Pag-usapan natin ngayon ang bagong pasabog o revelasyon ni Atty. Vic Rodriguez na lalong magdidiin sa mga kongresista, mga senador. Alam niyo na, yung tungkol ito sa kaso na naisampa sa Supreme Court. Yung blank item sa BICAM report na hinihiling sa Korte Suprema na ma-declare unconstitutional ang 2025 national budget. Ito, hinahanap ang enrolled bill. Kasi from BICAM report, may blanco. I-enroll ngayon bilang bill. So yung bill na yon, once nga napirma ng Pangulo, yun na ang GAA, General Appropriations Act. So kailangan makita yung enrolled bill. Sabi ni Congresswoman Stella Kimbo, hanapin nila dan sa archives section ng House of Representatives. Ito nga, masipag ang mga maisog team kasama ni Atty. Vic Rodriguez na hanap na nila yung enrolled bill. Ito, walang perma. Walang perma ang Speaker of the House, walang perma ang Senate President, walang perma ang Secretary General ng House, wala ring perma ang Secretary General ng Senado. Nako, lalo silang na maaburedo nito. Okay, pakinggan natin si Atty. Vic, then bigyan natin ng dagdag na reaksyon. Na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po noon, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya, dalawa po yun, ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng Enrolled Bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Huwag na po yung GAA, pirmado po yun. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hinihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpina ang Korte Suprema, dito rin at ipalabas yung Enrolled Bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema, kundi para sa inyo, sa bayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natataka na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong na-discovery. Sabi po kasi nung Congresswoman ng Marikina na ginagawa pong mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo, kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila diyan sa tinatawag nating archive section o archive department ng House of Representatives. Ay hesitant po yung mga empleyado roon, subalit pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa ang kopya pong pinakita ay kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives. At wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng Enrolled Bill.
Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko kasi alam mo ninyo, ang nagsabi po kasi na magpunta sa archive section mismo si Congresswoman Stella Quimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga membro ng Akbang ng Maiso, hindi nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ito po ay matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita. Sa archive section po yan, archive section. Pakikita natin. Ayan o. Parang blurred. Hindi. Anyway, Malabo. Wala pong pirma. At ito po ay galing mismo diyan sa archive section. Nung tinanong po ng ating mga mama nagsasaliksik, ang sabi sa kanila, baka magpunta kayo doon sa Committee on Appropriations ng House of Representatives. Yung enrolled bill, baka doon may kopya na may pirma. So nagtuturuan na po sila. Maiipit po sila rito. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte nung una po namin inilahat ito sa inyo mga kababayan. Ang sabi niya, mahirap mong paglaruan ang isang government transaction, ang isang government document na napakasela, napaka-importante, katulad ng General Appropriations Act, katulad ng General Appropriations Bill, katulad ng Enrolled Bill, at katulad ng Final Ratified, Approved, and Signed Bicameral Conference Committee Report. Marami po kasing kopya yan. Ano po yung kahalagahan na pinakita ko sa inyong black hole? Galing na po ito mismo sa archive section ng House of Representatives. Ano po yung kahalagahan ng archive? Yung archive po, mga kababayan, yan po yung repository o taguan ng mga... Okay, so, klaro ang na-discover sa research team ng Maiso, walang pirma yung enrolled bill na nakita nila sa archive section. So, ano ang legal implication nito? Malalaman na lang natin later. Basta, common sense. That's a public document na i-submit. Bakit hindi pirmahan ng ano? Kasi enrolled bill. Bakit hindi pirmahan ng Speaker of the House at saka Senate President and then yung dalawang Secretary General, di ba? So, hintayin lang natin ang iba pang follow-up nito kasi hinahanap pa talaga yung enrolled bill na saan. Di pa mahanap. Okay?